Maayong hapon, New Life Community Church, Umapad Community Gospel Church, Pagkorba Lighthouse Fellowship. Magpadayon kita sa atong pag-insahi sa atong series sa Book of Romans. Na nakita karon sa Romans chapter 3 verses 21 through 31. So akong pagabasahon, no? But now a righteousness from God apart from law has been made known, to which the law and the prophets testify. This righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented Him as a sacrifice of atonement through faith in His blood. He did this to demonstrate His justice, because in His forbearance He had left the sins committed beforehand unpunished. He did it to demonstrate His justice at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Verse 27, where then is boasting? It is excluded. On what principle? On that of observing the law? No, but that of faith. For we maintain that a man is justified by faith apart from observing the law. Is God the God of Jews only? Is He not the God of Gentiles too? Yes, of Gentiles too. Since there is only one God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through the same faith. Do we then nullify the law by this faith? Not at all. Rather, we uphold the law. So, kini contribution ng gihapon ni sa unsay naa sa una sa mga Hudiyo. Na sila ilag yung asigarbo ang ilang kaugalingon nga naa nila ang Ten Commandments. Before kita mo shift sa faith sa chapter 4. So kining chapter 3 na focus gud ni nga makasasala ta tanan. Doon na lang gusto nako i-define diri tulo lang ka mga importante nga mga doktrina. Kining giingon og atonement, no? Sa verse 25. God presented Him as a sacrifice of atonement through faith in His blood. He did this to demonstrate His justice. So, atonement niya na ay justification o redemption. Okay, giling. So, related ra gihapon ni sa balaod. Kaya ang mga Hudiyo nagtuo man gyud sila nga mahimo silang righteous, mahimo silang justified, mahimo silang redeem o luwas pinaagi sa pag-comply sa tanan nga mga requirements sa balaod. Nga i-observe yun nila 100% ang Ten Commandments o uban pa diha nga ipakapin sa ilang mga Pharisee o mga kanang teachers of the law. Kunya si Paul iyan ning gibat-bat dinhi sa chapter 3 nga ang atong righteousness is from God. Mao gyud iyang theme sa giingon nila the gospel of Jesus Christ according to St. Paul. This is the righteousness that is divine, the righteousness that is of God. Dili righteousness gikan sa mga Gentiles, gikan sa mga Jew, gikan sa mga human beings. Usually, doon ay mga self-righteous attitude. Mas maayo pa mi kaysa mga Gentile. Ang mga Gentile, mas maayo ko kaysa mga Hudiyo. So, naagyo na natong mga tao nga palabuanay kinsay mas tarong, kinsay mas sagrado, kinsay mas bright, kinsay mas insakto. Predicament yun na natong mga tao. Pero the good news is that there is always a good standard. The perfect standard that is Jesus Christ, because He is the only perfect righteousness that comes from God nga nanaog din sa yuta. Aron kita ma-impart niya ang the same righteousness. Now, unsa man ning giingon og atonement? Katong gibuhat nila ni Adan sa wala pa matay si Jesus Christ sa Calvary. Katong ipangbuhat nila ni Elijah, nila ni Samson, nila ni katong
si Sakaraya dito sa temple nga nagpakita si Angel Gabriel, no? Kadto ang nahitabo ra gyud ato atonement, no? Mo ning giingon nga ang katong mga forbearance, ang pagkapasensyoso sa Ginoo has left the sins committed beforehand unpunished. Wa pa gyud niya gipunished. Ang kadto silang mga si Adan, si Cain, si Abel, sila ni Elijah dito sa Mount Carmel, o si Samson, ginikanan ni Samson, ang mga tao before namatay si Jesus Christ sa Calvary, ug sila maghalad lang unya ang dugo mubanaw sa yuta, kay ila mang gulgulon ang kanang mga karnero, baka, mga kanding, unya tusuko na dinhi sa ubol-ubol, unya pa kaman slash dayon, mubanaw ang dugo. Kaya na may giingon, kung walay pagbanaw sa dugo, walay kapasayloan sa sala. So, sa ilang pagbuhat ni adto, atonement ang nahitabo ato, dili to sila justification. When we see atonement, pareha ani ragni sa akong tahan sa kwarto sa akong anak. Uy, dunay buling, dunay mga bus, dunay mga kuan, isilhigon, di wadlay man ang daspan, ato lang na ilaw man, pat limpyo tan-awon kay naa man diha ang rag, no? Doon na may sacrifice, ang sala natabunan kay may sacrifice man sila ang mga tao sa Old Testament. Nahiusa ring hapon at one man between holy God and sinful man. Og ako si Abel, ako si Cain, ako si Elijah, ako si makasasala ko, magkuha ako rito mga salampati, kanding, baka, karnero, gulgulon ang liog, pabanawon ang dugo, unya sunugon maitos ang hayop. Ang nahitabo anak nahiusa ako at one man, dili man nagiingon atonement. Pero wala gyud malimpyo ang mga buling-buling, ilawom sarag. Limpyo lang siya tan-aw kay natabunan ang mga buling. Mo nay atonement, mo nay at one man. So ang epekto sa mga Old Testament sacrifices, nagisunog nila ang mga hayop, atonement to siya. Mura lang to na ay rag, gibutang lang sa ilawom sa rag ang mga buling-buling, ang mga bas, o kung sa para diha nga undesirable to look at, unya gitabunan, no? Nahiusa ang Dios ug ang tao, there is at one man. Wala na sila magkabuwag kay dunay sakripisyo. Pero sa dihang si Jesucristo dito sa Calvary, one afternoon, tanan niyang dugo ni banaw. And He was the only one qualified, perfect Lamb of God who takes away the sins of the world. Ang nahitabo atong mga igsuon, mao na to'y justification. Okay? That means, tingkay sa Dios ang tanan nga mga buling-buling ilawom sa rag ug iyang gibanlas, gihugasan niya sa balaang dugo ni Jesucristo. Ang dugo ni Jesucristo mao kini siya ang detergent. Wala na magkinahanglan og kanang rag. Wala na kana mga hayop. Katong mga hayop, this is just looking forward to the perfect Lamb of God. Ang dugo ni Kristo mo'y nahimong detergent, antibacterial formula, fabric conditioner of dirt and stain remover nga naglimpyo ani. Unya gilimpyuhan ang tanang mga buling-buling. Mauni nga limpyo gyud tanan. Mao katoy tinud anay nga nakabanlas, nakahugas sa atong kasalanan sukad sa panahon ni Adan hangtod karon sa atong generation 2021, hangtod sa future generation sa atong mga kaapo-apuhan, grandchildren to grandchildren to grandchildren, hangtod mobalik si Kristo. Mao katoy justification. Ang justification naa kay sala. Naa kahapon kay sala. Pero as if wala kay sala, kay it was justified by the death of that perfect Lamb on the cross. So, nakita ninyo, at one minute gani, gitabunan lang og rag, limpyo kay way nakita, pero naa sa ilawom sa rag ang mga buling-buling. Atonement, dahil usa kita sa Dios. Pero sa dihang
si Hesus Kristo nga iyang bugtong anak na mismo maoy nahimong halad dito sa altar sa Kalbaryo ug nagpabanaw sa tanan niyang dugo nga pagdugsak atong sundao nga gisugo sa senturyon diri sa iyang kasing-kasing. Ang blood plasma nalay migawas. It's water. Wala na ang mga red cells, ang white cells. Nahurot na tanan og banaw dito sa ubos sa krus. Mao kadtoy gitawag og justification. Makasasala gihapon kita, dunay gihapoy namatay, dunay nabuwag nga miingon, my God, why have you forsaken me? Pero dili na kita mao angay mo experience ana. Somebody died for us. Somebody did it for us. Somebody was punished aron dili na ta i-punish sa Ginoo. Mao nay justification. Kita tanan na ulipon, duha-tuha kita sa merkado, in the marketplace of sin, gipangkadinahan kita dito murag slave market. So ano ta sa redemption ha? Nakasabot na tag-unsa ng atonement, unya na anatay justification karon mo shift ta sa redemption. Kay gihisgutan man na He has justified us freely. So nakasabot na buko sa justification, limpyo na tanan. Walay mga buling-buling ang gitabunan under the rug. Everything was clean. Gihugasan ng detergent ang dugo ni Kristo, no? Including the rug. Di na gani kinahanglan ang rug kay limpyo na, no? Unya are justified freely by His grace. This is undeserved favor. Naamo na ako'y anak ay katulog ipanganlan na mo grace. Ang maguwang niya charis, mo nay Greek sa grace. Kay we don't deserve it, but God out of love give it anyway. It's an undeserved favor. We are justified freely by His grace through the redemption. So karon ano na po ta redemption? Atonement, justification, and redemption. Ano sa man ang redemption? Kana bang mo ato bakas kang wheeler ba? Wala ko'y kwarta. Uy, di mo ko'y pulsiras diri, da ko'y relo, da ko'y sing-sing. Ako ni buat kanto pila may malor anang sing-sing. 2005. Unya simpre ingon man na sila nga kanang kuan ni patamon ti ka og kanang 1,007 lang pero og di ka kabayad sa 1,007 magbira to sa Lueler ang 2005 nga sing-sing, no? Unya kay purdoy man gyud ta. Spiritually bankrupt man gyud tawa man gyud tay mahimo pag-redeem atong valuable thing nga naa sa pawn shop. Somebody came og mibayan. Dawat na lang taglimpyo. No? So ang idea gid anang redemption mga igsoon mao ni, it is referring to a slave market. Balik na ta sa akong illustration. Kay mao gyud to explanation. So kana siya mao na gitawag marketplace, dili konsolasyon public market. Kung dili slave market, tanan nga baligya diha, dili karne, dili nokos, dili kanang mga scallops, kung dili human beings gipangkadinahan kay slave market man. And it is called slave market of sin. Gipangkadinahan sila. Nya dili sila makaluwas sa ilang kaugalingon kay tungod sa kadakop nilang utang, gipamaligya na lang nila ilang lawas o kinsay makapalit aron mabayaran sila. But they are still bankrupt. Buha gyud makaluwas nila. Now here's someone who came. Siya mismo mo ay puli dito sa kadina. Gikuha ang kadina gikan sa imong kamot. The chain of pride, the chain of envy, the chain of pornography, the chain of whatever addiction nga naa nimo, o gibutang niya sa iyang mga kamot, siya mao didtoy nagpagapos aron ikaw walk freely. And that happens kanang redemption dito sa cross. Balik na po ta sa cross. Supposed to be kita mao'y mahimulag sa Dios. Kay those who sin must die. Ang die nga gihisgutan niya, it is both physical death and spiritual death. And at that moment when nagsigi siya og singit, my God, why have you separated? Why have you forsaken me? Nganong imo man kung gisalikway, it was the spiritual death nga ato untang ma-experience. Pero He suffered it for our sake.
maunay redemption, maunay gitawag manunubos. Nakita na to karon? Kanang mukanta ang mga bata inig kapasko sa atong pultahan o sa atong mga gate. Unya mingon din, kay natawo na ang manunubos sa kalibutan. That's looking forward to Calvary. We ought to be there hanging on the cross, separated from God, suffering all those pain, mga psychological pain, emotional pain, physical pain, mental anguish, spiritual pain. But God exempted at took it all on Himself. Maunang siya maoy atong manunubos. Hope nga kining atong pagbatbat karon makarealize ka mo makayo. Salamat sa Dios. Redemption, siya may akong redeemer. Siya may akong manunubos. Dili ko malukat dito sa slave market of sin kung wala pa si Jesus Christ na himong slave of sin for me. Aron ako mogawas, aron ako makalingkawas sa gapos sa sala, ang kadina sa sala of walking freely under the Holy Spirit. Unya siya usab maoy naghipahiusa kanato. Dili na kinahanglan tabon-tabunan pa ang atong sala. Dili na kinahanglan og grag nga maoy motabon. We are fully justified, na limpyo na tanang mga buling gisasala, gilimpyuhan ni Jesus Christ once and for all. Sa dihang nibanaw ang iyang dugo dito sa Calvary. It was a bloody death. Wala to ingon namatay siya kay giurom, stage 4 cancer, heart attack. No, there was blood flowing out of his body from head to his feet. Ingon ana ka torturous, kanang gitawag og cross, excruciating pain tungod sa torture nga iyang giagwanta. Nga dito siya sa cross magdupa, o niya ang iyang mga samad-samad sa likod sa pagbunal niya, ning pilit na ang iyang panit dito sa cross. Unya kay sa kainit sa adlaw nauga ang mga kugan. Unya malusno na po siya kay mawagtang iyang strength, musaka na po siya kay muginhawa. Mga langkat na po ang tanang kugan sa iyang likod. Ingon ana ang tao nga mamatay kay siya makasasala, dapat mamatay. Pero si Jesus Christ mao'y namatay o kita nabuhay. Iya ang pain, ato ang gain. Iya ang cross, ato ang crown. Siya nawagtangag himaya, gitamparos, giludan, gibugal-bugalan, aron kita daygon, aron kita mabaya o mahimaya. Pagkanindot anak nga eksperyensya mga igsoon. Hinaut unta nga magpadung ta sa Semana Santa, kung man naman siguro ang Ash Wednesday, no? Kanang sa Catholic Church, kanang badlisan kag ito nga ikaw abog ka mo pa uli. We are looking forward now to that Holy Week. Hinaut nga makareflekta nga ang purpose sa Christmas. Atong Christmas nga milabay, wa man gitay lipay-lipay kay quarantine man tatanan. Nga ang purpose pag-arin ni Jesucristo aron siya mahimong perfect Lamb of God nga magsakripisyo sa cross aron kita iyang matubos. Inya mingon rin si Paul, kung kita mutuo lamang ni Kristo, ato ang pagpasaylo, ato ang kapasiloan sa sala, ato ang redemption, ato ang justification, ato ang langit sa pagtuo lang, pagsalig nga si Jesucristo namatay, si Kristo na banhaw, o si Kristo mubalik nga. Verse 30, there is only one God who will justify. So nakibaw ta ko sa justification na nakasala ta pero wala tay sala. No? As if walay sala kay tuwa naman ni Kristo, na transfer man ni Kristo ang atong mga sala. So wala na tay sala. No? We are justified by God. There is only one God who will justify the circumcised katong mga Hudiyo, pinaagi sa ilang pagtuo, ug sa mga uncircumcised katong mga Hintil. Kita bisag mga Gentile ta, inulit na tang lalaki, no? So we are circumcised Gentiles, no?
and the uncircumcised through that same faith. So patas ang Dios. Kung ang mga Hudiyo mutuo ni Kristo, kung ang mga dili Hudiyo mutuo ni Kristo, kana sila tanan ma-justify. Kana sila tanan walay sala atubangan sa Ginoo by the act of believing, putting the faith in Christ. Ang nindot nga pangutana, murag pang-abogado yun ni. So mutuo na ita ni Kristo. Nawagtang na ba ang validity or ang essence sa balaod? Do we nullify the law by this faith in Christ? Ingon siya, Paul, not at all, wala oy. Pinaagi sa atong pagtuo, kita atong gipatigbabaw ang balaod, nindot ka na isuon. Kay ang balaod manggod sa mga dili katong gikugos-kugos nila nga scroll, nga hindi bar mitzvah, bat mitzvah, pag ilang gakus-gakuson niya, mag-procession na yun sila. Mao na ang law. Pero sa dihang mo tuotan ni Kristo, the law of Christ is now in our hearts. The law of love is in our hearts. Unya, mas makatuman na kita sa 10 Commandments. Through our faith in Christ, we uphold the law. Through our faith in Christ, we give value and importance and essence to the law. Mas na reinforce pa nato ang law of Christ. Pero sa may giingon ni Christ, if you love me, you will obey my commands. Commands man lang hapon to ni Christ ang 10 Commandments. Commands man lang hapon ni Christ ang nasa Revelation. Behold, I am coming soon. My reward is with me. Listen if you have ears to listen. No? So, tanan nga mga mando ni Jesus Christ, mga guidelines, ganado na kita mutuman. Looking forward or reviewing, looking backward kung sa iyang gibuhat sa cross. Na kita na-justify. Unya, there was atonement. Unya, there was redemption. Tanan trabaho ni Kristo ang atong gibuhat, ang pagtuo lang ni Jesus Christ. That's why we should read our Bible. We should know the biography of Christ, ug unsay nahimo ni Hesus Kristo para nato individually, para sa atong tagsa-tagsa kasimbahan, para sa atong tagsa-tagsa kapamilya. Because the more we know Christ, that's cognitive, the more we will love Christ, that's affective. And the more we will love Christ, the more we will obey Christ. Psychomotor, gamito na itong dila, ang atong kamot, atong tiil, pagtuman sa mga mandok ni Kristo. So, mutuo natin Kristo, dili mabaliwala ang 10 Commandments. Kundi, the more na ganado kita nga ma-uphold na to, mapatigbabaw na to ang commandments. Because the Spirit, the law of the Spirit of life is now in us that will set us from the law of sin and death. Magambok kita. Lord God, Heavenly Father, salamat kaayo sa imong balaang Espiritu. Salamat sa kamatayon na Hesus Kristo. Nga kami, Lord, bisag dili kami mga Hudiyo. Ang Hudiyo ug ang Hintil, parehara mag-abot kami sa pagtuo diha ni Kristo aron kami ma-justify. Makasasala kami, pero tungod sa gibuhat ni Kristo, nawala ang among sala kay si Kristo mo ay nahimong sala. Si Kristo mo ay nagdala sa among sala dito sa cross ug hugasan kini sa iyang balaang dugo. So kami karon Lord tanan, Madyo o Magentile, walay spiritually superior namo. Bisan kaming mga Pilipino, walay ingon nga mas holy ang taga Mother Church sa New Life kaysa mga daughter churches sa Umapad ug sa Purba. Dili kami makaingon ang kay tanan namo Lord, mag-abot na gyud kami sa pagtuo ni Kristo. Help us to love Jesus Christ more. Help us to know Him more, to know Him more deeply so that we can follow Him and love Him more deeply and to follow Him more nearly day by day. Kung sa kanta pa. So salamat kay Ginoo ining tanan sa ngalan ni Hesus nga Kristo nga among Dios ug manunubos. Amen.